dakuin natin. Si Maharlika, ayaw pakinggan. Si BP Sara, bakit to? Kasi di ba may mga kumakalat to na mga litrato ni Vice Presidente Inday Sara Duterte. Ito lang ang aking strategy. Ayan. Kasi po, merong kumakalat na litrato ni Vice Presidente Inday Sara Duterte at ni Manang Aimee. No? Parehas po silang nakaitim. Kala ko nga, sabi ko, ano ba to? Riding in tandem? No, parehas nakaitim. Eh, alam naman natin, pagka yung mga ganyan, pag-i-endorso na din po eh. Sila Maharlika, halata na din nila na pag-i-endorso po. Mukhang dito, mga kababayan, nag-uumpisa ng suwayin nila yung diskarte ni BP Sara. No? Sabi ko sa iyo, Manang Aimee eh. Kahit anong gawin mo, kahit i-endorso ka ni BP Sara, yung mga inuuto mong DDS, dun sa pahiring-hiring mo, wala pa din. Hindi ka pa din susuportahan at hindi ka pa din iboboto. Sabi sa iyo eh, malala. No? Malala yung ginawa mong pagpapahalata sa mamamayang Pilipino na pamamangka sa dalawang ilog. Di ba? O, ano po nangyari doon sa kanilang hearing? Nagmukha lang at nakita lang ng sambayan ng Pilipino na binubuli nila yung mga doon, yung mga uma-attend doon. Di ba? Pakinggan nyo ho mga kababayan. Ahas na mga nagsasabi sa atin at may mga impormasyon na hindi dapat munang i-disclose. Oo, bawal. May mga ganun pa sa kanila. May mga secret pa ho sa kampo nila, mga kababayan. Ha? Pero, ito lang ang aking strategy. Oh, may strategy. para tumatakbo. Ito ang aking campaign strategy. Parang siya yung tumatakbo bilang senador eh. Oh. Never again to Marcos. Oh, narinig mo, Manang Aimee? Kahit itaas ni BP Sara ang iyong kamay, para dyan sa kandidatura mo, mukhang malabo kang iboto ng mga DDS. Eh lalo na yung mga DDS. Di ba? Isang sabi lang ni Maharlika niyan. Oh, kahit na walang patunay, kahit walang ebidensya, paniwala na agad yung mga DDS. Di ba? Sunura na agad kay Maharlika yan. At hindi lang si Maharlika ang nagsasabi, mga kababayan. Si Maharlika, si Panelo, at si Hanilet. Sabi nga di ba, paek-ek lang yan ni Aimee Marcos. Whatever strategy ang ginagawa, political strategy ni Vice President Sara, darating tayo sa tamang panahon kung ano yung mga stratehiyang yan. Ano kaya yung strategy ni BP Sara, hindi ko din mabasa no? Siguro nanguhuli din ho, mga kababayan. Pero kahit ako'y naninindigan, na kahit itaas pa ni Inday Sara ang... Ako po! Manang Aimee, tutuloy ko pa ba to? Masakit to. Kasi yung mga DDSO talagang pinapaniwala. Sulid po sila dito kay Maharlika. Di ba? Sulid po sila kay Maharlika. Oh. Ano sabi ni Maharlika? Mga bossing, Pero kahit ako'y naninindigan, na kahit itaas pa ni Inday Sara ang kamay, pabaliktarin man niya, patuwarin niya si Aimee. Di ba, pabikakain niya si Aimee, whatsoever, never again. Nako, ayun. Mukhang kahit magalit si Inday Sara Duterte kay Maharlika, talagang hindi nila susuportahan. Ewan ko ba, dito kay Manang Aimee, ang ayos-ayos na nung kanyang posisyon. Di ba? Nung panahon na itinaas ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang kamay doon sa alyansa. Ang ganda ng posisyon niya 7 to 8 Doon naglalaro yung pangalan niya No, 7 to 8. Aimee Marcos. Pero nung nagsimula yung mga pahiring-hiring niya, dahil nga po gusto niyang makuha yung kakarampot na boto nitong mga DDS na to, ayun, dumaos-dos po. Di ba, may pinakita tayo doon sa Pulse Asia? 16 na kandidato na yung nandun
pero wala pa din yung pangalan ni Amy Marcos. At yung pang-16 na si, ewan ko, si Marcoleta ba? O na si Marcoleta, o kung sino man, 16, ang posisyon na nun, pang 12 hanggang 18. Ibig sabihin, yung manang Amy, nasa pang 20 na. Di ba? Oh. Tapos, eto, palyado pa. Mukhang kahit na ini-endorso ni BP Sara. Kahit magalit, mukhang mag-aaway itong mga ito eh. Oh. Kahit magalit si Inday Sara, hindi i-endorse ni Maharlika yan sa DDS. Right? Ito sabi ni Palaga, gumastos na kasi yung dalawa na yan ng 1 billion, madam, kaya lumapit kay Sara. So, sabi ko nga, kung ano man yung catch na yan, ipaubayan natin kay Inday. But it's hindi ibig sabihin na tayo ay magagalit kay Inday Sara. Alam, hindi naman daw magagalit kay BP. Kaya lang, susuwayin nila. May mga information na hindi ko pwedeng sabihin sa inyo, pero meron talagang nagpo-promote kay Amy na nababayaran. Oh. Okay? Na nagkakapera. Aba. And eto yung kanilang Sigurado naman ho, mga kababayan, mga boss chief amo sir, wala sa mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi halos karamihan ho ng mga vloggers ayaw kay Amy. Ano po? business. That's their business. Yan yung pagkabuhayan nila, yan ang pinagkikitaan nila, yan yung binubuhay nila sa kanilang pamilya. Para lang yan yung bumaliktad, na nagsalta against o nagdiin kay Harry Roque, di ba? Ganon. So, Sila Pebbles yun, yung tinutukoy dito, mga bossing. Sila Pebbles ho yun. Pero nung panahon na nanggaling sila Pebbles, mga kababayan, sa administrasyong Marcos at lumipat sa kanila, hindi bayad yun. Sasabihin niya, hindi bayad yun. Pero kapag lumipat from kanila, pabalik ng administrasyon, dahil nakita ho, yung mga kabalbalan nila at kabaklaan na ginagawa doon, bayad para sa kanila. Yun yung sasabihin nila. Biruin nyo ho yun, mga kababayan. anong pa man, ano man ang strategy ni Inday, sa ngayon, it's premature para malaman natin o malaman ninyo. So, ako mayroon tayong mga nakarating na impormasyon, pero ikikip muna natin sa ating sarili. So, basta ako, kung kayo ay naniniwala sa akin, at kayo ay naninindigan, Maniniwala yung mga DDS. Yan ang mga DDS, hindi kailangan ng basihan, hindi kailangan ng ebidensya. Ang kailangan lang marinig sa bibig ni Maharlika. Okay na sa kanila yun. Papaniwalaan ka niyan. Ano po? tulad ko, hindi ako naniniwala na kailangan natin si Amy Marcos para protektahan si Inday Sara sa impeachment. Okay? Bakit Reko. Manang Amy, saklap nun. kamo? Pwede naman protektahan ng mga senador, okay? Pagdating sa impeachment trial, pag yan ay tuloy-tuloy na, mga kababayan, yung kanilang paggusto talagang pag-impeach o pagtanggal sa pwesto kay Inday Sara, sa kasalukuyan, nandiyan si Nako, si Vic Rodriguez. Vic Rodriguez, nasa pang-20 yun. Wala, hindi, pakita ko sa inyo, mga kababayan. Kung nasaan po yung mga DDS, kung ano po ang stand ng mga DDS na mga na senador ho, no? Para alam nyo. Ito. Ayon po dun sa Pulse Asia survey, mga bossing, si Marcoleta nandoon sa Kulelat, pang 16. Ayan Iisa, si Bongo, number 1. Si Tulpo Erwin, di naman DDS. De La Rosa, number 3. DDS, wala na. Ang kasunod na niyan, si Salvador na 11 to 17. Ang posisyon, baka 17 yan. Si Marcoleta, ayun, 12 to 18. Wala. Dahil etong dalawa na to, yung Go at yung Bato, mukhang ma-ICC naman yan eh. Di ba? Tingin ko walang matitira doon sa PDP dapat, mga kababayan. Wala ho. Yun yung nakikita ko doon. Tapos, si Manang Amy, hindi din nila susuportahan. Wala. Lalong lagapak. Tingnan nyo nga ho, kung nandiyan yung pangalan ni Amy Marcos,
Bongo una, Tulfo dalawa, De La Rosa tatlo, Soto pang-apat, pang-lima si Cayetano, Bong Revilla wala, pang-anim, pang-pito si Lacson, pang-walo si Revillame, pang-siyam si Tulfo ulit, si Ben, pang-sampu si Binay, pang-11 si Lapid, pang-12 si Pacquiao, pang-13 si Philip Salvador, si Villar Camil, pang-14 o kaya siguro lumalapit na sa mga DDS to. No? Si Bam Aquino pang-15 at si Marcoleta pang-16. Yan po ang balita ng Inquirer.net at wala po akong nakita diyan na Amy Marcos, mga kababayan. No? Sino ba yung sinasabi nila na bali-balita na nabayaran daw na survey? Bukas mamayang gabi aalamin po yun natin yon, mga kababayan. Pag nag-vlog ho tayo, no? Sisikapin nating malaman kung sino yung napapabalita na survey daw po na nababayaran ng magkano? 100 million. Pero sa ngayon mga boss chief mo sir, ako'y magpapahinga muna at gabi na dito sa amin. Maraming salamat and God bless po sa ating